Dear Mayors, ako po si Ana. Nagulanta nga ako sa nakita ng dalawang mata ko pagbukas ko ng silid naming mag-asawa. Ang asawa ko ay si Rigor. Si Rigor ay isang pulis sa Maynila. Ako naman ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Pasay sa Maynila din. Agad na tumayo ang asawa ko pagkatapos pumatong sa malandi niyang babae. Payat ang babae at mukhang bata pa ito. 30 years old nga ako noon. Siguro, mga edad 24 ang nasabing babae. Sinugod ko nga ang babae at gumitna naman ang asawa ko. Ano? Hayaan mo makatikim sa akin ang babaeng yan. Sigaw ko sa asawa ko. Sa halip na tumahimik ang babae, ay lumalaban pa talaga ito sa akin ng masamang salitaan. Matanda ka na kasi, kaya ka pinagpalit ng asawa mo. Mukhang matapang pa itong nasabing kabit. Bakit kaya sa panahon ngayon, yung mga kabit pa ang matatapang? Ano ba ang pinaglalaban nyo, lalo na at kasalyang sinamahan yung lalaki? Hindi ba dapat manahimik ka na lang? Pinigilan na Rigor ang bibig ng kanyang kabit. Lumabas na nga ang babae at dala-dala nito ang hindi pa iisuot na blusa. Nadatnan ko kasi sila na sa taas pa lamang ang natatanggal. Umaga na yon at may alak pala si Rigor dahil naaamoy ko siya. Ano pa ba ang kulang, Rigor? Paano mo nagawa sa akin ito? Ilang beses mo nang ginawa ito. Patawad, mahal. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hinatid lang niya ako kanina. Nagkataon lang na may espiritu ako ng alak, kaya nangyari yung mga yon. Hindi ko na uuliting muli. Pangako. Mahal na mahal kita. Yun nga at niyakap na siya nito. Pagkatapos ay hinagilap nito ang kanyang mga labi. Sa edad kong 30, balingkinitan pa din naman ang aking katawan. Mahigit 1 taon pa lamang kaming kasal at wala pa kaming anak. Morena at makinis ang mga balat ko at di naman sa pagmamayabang, abay maganda naman akong mukha. May matangos na ilong at mahaba ang aking mga buhok. Mga 5'3" nga ang height ko at si Rigor naman ay nasa 5'8". Gwapo ang aking asawa. Kaya naman, hindi maiiwasan na pinagtitinginan siya ng bawat babaeng makakasalubong namin. Habang naghahalikan kami, ay gumagalaw ang kamay ni Rigor sa bawat parte ng katawan ko. Sa likod, pababa ng pababa, hanggang pisilin niya ang maumbok sa likuran ko. Paakyat at tila may sensasyon ang bawat hawak niya sa parte ng katawan ko. Naaamoy ko ang amoy alak hininga ni Rigor na lalong nagpapainit sa akin. Bawat labi niya na dumadampi sa labi ko ay pabilis ng pabilis. Papuntang tenga, pababa sa leeg ko. Napasandal na ako sa ginagawa ni Rigor na yun sa akin, sa pader ng silid ng aming kwarto. At lalong ginanahan si Rigor sa ginagawa sa aking katawan. Hanggang sa tanggalin niya ang pang-itaas kong damit, pati na ang nasa loob noon. Gumunantang nga sa kanya ang malulusog at maumbok na bundok doon. Agad naman niyang ginawa ang gusto niyang gawin doon at nagtanggal na din siya ng kanyang mga suot. Ako bilang asawa, gusto ko na napapasaya ko siya pagdating sa kama. Lalo na ngayon sa nakita ko kanina sa kanya. Mas gusto kong ipadama na hindi dapat siya naghahanap pa ng ibang babae. Mabait naman ako at maasikaso pa.
Pinasaya ko nga ng todo si Rigor ng oras na iyon. At kitang-kita naman sa itsura ng kanyang mukha na pawis dahil sa init na aming pinagsaluhan ng mga oras na iyon. Nakarating na nga kaming dalawa sa rurok ng kaligayahan habang nasa ibabaw niya ako. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo at niyakap. Mukhang nahulasan na siya. Sorry mahal ulit sa nangyari. Hindi ko na uulitin. Hindi ko yung sinasadya. Mahal na mahal kita, Ana. Pagkatapos ng sabihin yun, sabay yakap at parehas kaming nakatulog muli. Kinaumagahan nga, pagising ko ay wala na siya sa aking tabi. Ngunit may rose na bouquet sa side table namin na may notes na I love you, Ana. Pagkabasa nga niyon ay napangiti naman ang aking mga labi ng kusa sa aking mga nabasa. Pagkalabas ko nga ay may mabangong pagkain at mukhang masarap ang sumalubong sa akin sa kitchen namin. Eto na mahal, breakfast for you. Espesyal yan, ako ang gumawa niyan. Isang beef steak na mayroon pang dahon-dahon na design sa gilid nito. Hindi naman maikakaila na masarap magluto ang aking asawa. Hinalikan niya ako at niyakap. I love you, bulong nito sa aking tenga. Ngumiti ako at hinalikan siya sa mga labi. Sumagot naman sa halik ko si Rigor at hinapit niya ang bewang ko palapit sa kanya. Mahal ko si Rigor. Kung pinatawad ko siya sa ginawa niya. Pagkatapos nga, ay masaya kaming kumaing dalawa. Sinusubuan ko pa siya ng pagkain at ganun din naman siya sa akin na para kaming bagong kasal muli. Mula noon ay halos linggo-linggo na kaming pumupunta sa simbahan ng Born Again. Nagsisimba kasi kami dati sa Born Again. At mula noon ay hindi ko na nakitaan ng masamang gawain si Rigor. Yun lamang po ang aking kwento. Sana ay may natutunan kayo.